Well, joining us this morning is Manibela Chairman Mar Valbuena. Mar, good morning to you and thank you for being here on Morning Matters. Good morning, Ma'am Pauline, and good morning po sa lahat po ng nanonood po ngayon. Okay, so Mar, halos 3 linggo na simula nang sumipa ang presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East at kayo po sa transport sector ang talagang nakaramdam ng impact nito. Kamusta na ba ang araw-araw na sitwasyon ng mga jeepney driver ngayon? Alam niyo po, Ma'am Pauline, napakahirap. Kagabi, ang naiuwi lamang ng ating kasama ay hindi pa umabot ng 200 piso. Nasa 140 pesos lamang sa maghapon na kinita niya na kumonsumo po ng 1,400. Actually, kalahating araw nga lang po yung biyahe niya. So sabi niya, hirap na hirap kami dahil napunta lamang sa mataas na presyo ng petrolyo yung maghapon na kinita po sa pamamasada. Pero Mar, magkano na ba ang full tank ngayon ng diesel para sa mga tsuper? Naglalaro na po ito sa 3,000 to 3,400, Ma'am Pauline, sa 30 liters po. Kaya doon sa 72 kilometers po na dalawang round trip namin ay kumukonsumo na kami ng 1,400 pesos. Kagaya nga po nung sabi ko ay ang natira lamang dito ay wala pang 200. Nasa 140 pesos lamang. At kung isang trip, nasa 50 pesos to 60 pesos lang ang kinikita ng ating driver po. Wala pa pong boundary dito, Mama Pauline, kaya po ganun kabigat. So yung iba talagang sinusoli na yung mga susi ng kanilang mga pinapasadang jeepney sa kanilang mga operators. Wala pang boundary doon, Sir Mar. So, ibig sabihin ba niyan hindi rin nag-adjust muna ang mga operator sa boundary nila? Para naman may kitain pa rin ang mga driver? Nag-adjust na po ng kalahati, Ma'am Pauline. Kaya lang, hindi po talaga umabot dahil po yung paghahatian na dati naming ikinakarga, yung sa computation ko po na ibinibigay sa inyo na 1,400. Dati kasi 600 lang ang ikinakarga namin doon sa dalawang trips. Ngayon po, doon sa 4 na trips, ang kailangan po ay 3,000 na po ang ikarga namin. Na dati po ay naglalaro lamang sa 1,300 to 1,400. So ganun po kalaki yung ang nawawala sa aming kita na paghahatian po dapat ng driver at operator na punta lamang po sa mga gasolinahan. Paano naman, Sir Mar, yung bilang ng mga pasahero, ng mga commuter? Nabawasan din ba yan nitong mga nakarang araw? Opo, ang nangyari po ay siguro talagang sobrang pagtitipid din ng ating mga kababayan, mga pasahero ay siguro humanap din ng ibang mode of transportation, katulad po siguro ng nagbibisikleta na lamang po sila or baka may kanya-kanya pong dalang motor na. So nabanggit nyo nga, Mar, na may ilang mga driver na napilitan ng tumigil muna sa pamamasada dahil na rin sa kakaunti na lamang yung naiuuwi nila. Gano'n na ba kalawak yung epekto ng krisis na ito at one point ninyo masasabi na hindi na talaga kaya? Ayon nga po sa pagtaya ng MMDA, Ma'am Pauline, ay halos 30% na sa ngayon ang iniluwag ng trapiko sa Metro Manila dahil nga po marami na, hindi lamang po jeepney drivers, mga TNBS drivers, mga UB Express, talaga pong kagabi nagpulong-pulong po kami, talagang hindi na po talaga kinakaya. So bukas magkakaroon kami ng mga emergency meetings pa para pag-usapan yung mga ganitong nangyayari at kung paano masusolusyonan, kung may solusyon pa ba o talagang tigil na ho kami sa biyahe. And alam naman natin, Kamar, na just this week, nasuspinde yung nauprubahang fare hike ng LTFRB na 1 peso sana na dagdag doon sa base fare ng traditional jeepneys. Malaking tulong po ba sana iyon kung natupad itong fare hike? Actually, kahit papano, may dagdag sana na 100 pesos. Siguro yung kinita namin kagabi na 140 pesos, baka may 240 na kami. Kasi doon sa 7 to 8 trips, doon pa lamang kami makakakuha ng 100 pesos o equivalent doon sa 1 litro. Alam niyo ho, sa ating gobyerno, particular sa ating Pangulo, gusto ko po sabihin,
ang umaaray po yung mga driver. Pero ang pinakinggan ninyo, yung mga mananakay. So, ang hirap naman po na kami yung sumalo nung bigat, nung presyo ng taas ng petrolyo na hindi bababa sa 50 pesos. Yung piso, 2 piso, ayaw nyo pang ibigay para nang sa ganun ay makapagpatuloy kaming magserbisyo sa ating mga kababayan. So parang napakaramot naman para sa mga drivers. Pagdating po doon sa solusyon na pwedeng maibigay ng ating pamahalaan, kakarampot lang po ang kinikita. Papaano ho yung pamilya din namin na umaasa dito sa pamamasada? So Mm. sana mapagbigyan pa ng pagkakataon na maibalik yung taas pasahe ng at least 2 pesos, Mm. maximum na siguro 3 pesos. Hindi na ho talaga kakayanin. Talaga hong marami na ho ang gumarahe. At kung ang nakikita lamang ng ating Pangulo ay yung subsidiya at service contracting, hindi po ito sasapat. Kaya po ba ng gobyerno na bigyan tayo ng ang mga driver ng 5,000 kada linggo na Mm. ayuda para po masustain yung kanilang kabuhayan? Mm. Oo, kasi yun yung naging tugon ni President Marcos Kamar, ano, na habang isinuspindi itong fare hike, eh magbibigay naman daw sila ng karagdagang subsidiya para sa mga jeepney drivers. At kasama na nga po kayo, no, I think that's next week, 5,000 pesos. So realistically speaking, Kamar, hindi po ba tatagal ang 5,000 pesos para sa inyo? Ma'am Pauline, ano, sabi ko nga yung isang full tank 3,000 pesos na. So kung gagamitin namin ito utay-utay na kukrudo, siguro aabutin naman ito ng 3 araw hanggang 4 na araw. Pero talagang hindi na po kakayanin. Mag-aapat na linggo na ngayong susunod na Martes o Lunes yung taas presyo ng petrolyo, pero kahit 5 hindi po namin maamoy. Wala pa pong nakakarating sa kahit sinong driver ng TNBS, ng jeepney, ng taxi at ng UB Express. Mm. Pero based on your experience, nakakarating ba ang ayuda sa lahat ng mga driver o may ilan din na pag-iiwanan? Mas marami po minsan ang napag-iiwanan dahil nga po kahit may subsidy card, hindi po ito nalalagyan. At minsan pa ay may bawas, hindi namin alam kung bakit at saan po napunta ito. Yung talagang benepisyaryo nitong fuel subsidy, hindi po talaga, napakalayo po sa katotohanan na at least siguro mga 50%, 50-50 po ang nakakatanggap at hindi po nakakatanggap nito. Mm. Pero Sir Mar, anong take nyo doon sa pagsuspindi na lang din ng excise tax on fuel prices, pati na rin pinag-aaralan yung pagtanggal doon sa value-added tax na rin? Tama po 'yun, Ma'am Pauline, ano, na dapat ito yung i-prioritize ng ating pamahalaan ang pagsuspinde ng value added tax at ng excise tax. Malaking relief ito sa ating mga tsuper at nang sa gano'n ay kung kumukonsumo kami ng 30 liters times 6 pesos sa krudo at 10 pesos sa gasolina, naglalaro po ito sa 240 hanggang 300 pesos na pwedeng Mm. mai-save namin, Ma'am Pauline. Mm. Pero nabanggit nyo, Sir Mar, ano, sa isang interview natin na parang kulang pa rin sa sense of urgency ang gobyerno. Ano po ba yung gusto nyong makita? Ano pa ba pwede gawin ngayon ng ating gobyerno para matulungan ang transport sector? Ma'am Pauline, uulitin ko, papasok na tayo sa ika-4 na linggo na kung saan ay mataas at patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Nasaan yung sense of urgency ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng mga solusyon na makakagaan sa hindi lamang sa transport sector kundi sa buong bansa, sa ating ekonomiya. Wala po tayong maramdaman. Ang ang naipatutupad pa lamang sa ngayon ay magbawas ng araw ng pasok, 'di Mm. po ba? Na 4 days work na lang ang ibinigay sa atin ng gobyerno. Yung ayuda may ilan-ilan po na nabibigyan na mga tricycle driver, pero hindi pa naman din po lahat. So yung Mm. pagtaas ng pamasahe, yung pag-suspend ng
excise tax, value added tax, nasaan na? Nabanggit nyo, Sir Mar, 2 to 3 pesos sana ang itaas sa pamasahe. Tingin nyo ba yun ang reasonable na pagtaas? Kasi marami na rin pong mga commuter ang umaaray. Yung ating mga commuters po, hindi pa nga po nila nararanasan yung bigat nung kagaya po ng nararanasan namin ngayon na 55 pesos po ang pinakamalaking pasan namin sa aming balikat na pagtaas. Kung ikukumpara doon sa 3 piso, 2 piso na ibibigay po sa atin para nang sa ganun ay makapagpatuloy tayo sa pamamasada. Subukan po muna natin kung mas magaan po ba na may masasakyan tayo o wala na tayong masasakyan doon sa hinihiling po namin. Pero this week, Sir Mar, di ba parang nag-implement na rin ng libreng sakay ang ilang mga LGU. Nakakatulong po ba yon sa ating mga tsuper? Wala pa po tayong nababalitaan na nag-i-implement ng libreng sakay. Ang alam lang natin, itong Quezon City na matagal nang may libreng sakay. Pero yung mga jeepney na kukontratahin at babayaran ng mga LGUs o ng nasyonal, wala pa po sa ngayon. Pero open naman po kayo, ang grupo ninyo, kung sakaling ikontrata ang ilang mga tsuper para sumali dito sa libreng sakay program. Ma'am Pauline, okay po na ikontrata pero hindi po pwedeng ilang tsuper lang. Dapat po lahat po nung pumapasada, tignan po natin kung saan po kung matutupad yung sinabi ng ating Pangulo. Salamat na lahat ay bibigyan ng kontrata ng libreng sakay. Kasi katulad nung sinasabi ko last time na halimbawa doon sa isang ruta kagaya niyan, may 100 po na jeepney na bumibiyahe, 100 na UB Express. Kung tigkalahati lang po niyan ang bibigyan natin ng kontrata, papaano yung kalahati na hindi makaka-avail? Siyempre po, kung ako yung pasahero, doon ako sasakay sa libreng sakay. At bakit ako sasakay? Doon sa hindi nakakontrata na magbabayad ako ng pamasahe. So, walang kikitain yung hindi po mapapasama doon sa programa. Sir Mar, mukhang mahaba-haba pa yung krisis na ito, And kahapon, nagsagawa na ng transport strike ang grupong Piston. Sabi nyo, hindi po muna sumali ang Manibela kasi sayang naman din yung opportunity para kumita. Pero may balak po ba kayo in the future na mag-stage na rin ng transport strike? Ma'am Pauline, dahil sa outrage na rin ng ating mga mga kasamahan sa pampublikong transportasyon. Hindi lamang po sa jeepney, simula ng sinuspend dito, galit na galit po dahil nga hindi man lamang tayo pinakinggan at hindi man lamang kinonsider yung pagdurusa nitong ating mga kasamahan. Kaya ngayon pa lang, siguro dito, una kong sasabihin na ngayong susunod na linggo, magdideklara po kami ng mas malawak pang tigil pasada. Next week po, anong araw po, Sir Mar? Yan po yung malalaman natin sa Lunes, Ma'am Pauline, itong mga susunod na araw dahil may patawag kami na emergency meeting ngayong hapon. And sa tansya po ninyo, gaano po ba karami ang sasali sa magiging transport strike na ito? Ma'am Pauline, kung kahapon ay na-paralyze na ang transportasyon o marami na ang na stranded na pasahero, ayaw man nating gawin ito. Pero siguro doble nung kahapon ang mararanasan na tigil pasada ng ating bansa. Alright, well maraming salamat para sa inyong oras at sa pakikipanayam sa amin ngayong umaga. That was Manibela Chairman Mar Valbuena. Maraming salamat po.